Itong tungkol sa PhilHealth, ang daming revelations na nangyari dito. Itong si Honorable Amy C. Lazaro Javier, mga kabatas natin, pinahirapan na masyado itong si Solicitor General. And this is where you can see, mga kabatas natin, how the learned, yung mga taong may alam kung paano sila magdiskusyon. It's based on facts and napakalinaw ng flow. Hats off kay Honorable Amy C. Lazaro Javier. Napaka-brilliant na mga questions niya dito. Easy to understand. Maganda yung mga follow-up questions niya, mga kabatas natin. At hirap na hirap talaga ipagtanggol, mga kabatas natin, yung nangyari na yun. Yun! Sunugan na. What can we do? Let's watch this. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. Rinig nyo ba? Nilakasan ko na eh. Sabi niya, according to the DOF, diba? Yung ifa-fund niya ay urgent national projects. Keep that in mind, okay? Ito kasi mga kabatas natin, ha? Makikita nyo dito, mga kabatas natin, kung gaano kagaling si Associate Justice. She laid down the premise. Okay? Ngayon, ganun din dapat. Lay down the premise. Pag lay down mo ng premise na yon, bakbakan na. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. To be a reasonable level. Yes. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. Urgent national projects. According to the DOF. That is the reason why they transferred it, right? So, pag may premise kasi, mga kabatas natin, for you to have a good, for you to be a good, a good person in arguments, stay doon sa premise mo. Tapos defend mo yon. Diba? Or, mga kabatas natin, show evidence in relation to your premise. Yun yung gagawin niya. Urgent national projects. Let's keep that in mind. Okay? In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects. Okay. Let's go back to the projects again. Remember the premise. Okay? Remember the premise. Ay, hindi ba ako nakasub? Sorry. Ay, sorry. Akala ko nakasubscribe na ako. Alam nyo naman ako. Thank you, Kayo. Thank you sa akala ko nakasubscribe na ako dito. Kasi marami akong channels eh. Marami akong YouTube pages. Yun yung palusot ko. Yung iba nakasubscribe, yung iba hindi. Huwag niyo po akong pa-disbar. Please. Di ba? Ganda. Ang ganda nung ginagawa niya dito. Kaya nga naiintindihan ng maraming tao eh. So, sabi niya, ang dahilan kung bakit kayo nag-transfer ay dahil sa urgent projects. O ngayon, nagbanggit kayo ng mga projects. Including routine maintenance of national roads. The Okay. Panay Guimaras Negros Island Bridges, or the PGN Bridges Project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Remember, we're talking about projects here. Okay? These are all projects, sabi niya. Construction projects. So, diretso pa rin. Maayos pa rin yung argumentation niya. Diba? Doon pa rin siya sa premise niya. Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No, Okay, mga kabatas natin, not all of them. Sabi niya, some of them pertain to health projects. Pero yung binanggit niya lang kasi yung sinasabi niya, hindi yung lahat ng projects na binanggit niyo doon. Nagkaroon ng, ito kasi nangyari doon, in-identify niya. So what I include, if I exclude something, it should not be included. So kung nagkaroon, ganito kasi ang statutory construction. Pag nagkaroon ako ng enumeration, ang ginawa niya kasi dito, nagsabi siya ng general. Sinabi niya, merong mga projects. Di ba?
Kasi ang premise niya, urgent projects yung mga yan. Ngayon, naglagay kayo ng projects dito sa sinubmit nyo sa akin. Tama, di ba? Tapos nag-specify siya tungkol sa mga projects na yon. Tapos sinabi niya yung mga projects na yun, construction projects. So, nagzi-zero in siya doon sa mga construction projects. Medyo hindi nakuha yun nitong si Solicitor General. All of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the Yes. bridges project, and payment of right-of-way. Ganun ang statutory construction, mga kabatas natin. No? Kapag may general statement, tapos nagkaroon ka ng enumeration, ibig sabihin magfo-focus na tayo sa enumeration. Kasi nga, what you include, of course, ay what you don't mention, you exclude. Okay? Yung binanggit niya lang. Malinaw naman dun sa sinabi niya. Okay, let's go. Correct? In a sense, they are Yes, routinary, ordinary expenses. They expenditures. pertain. Diba? Dapat sumagot ka muna. Hindi ka responsive sa question eh. Buti nga hindi nagagalit si Judge dito eh. Si Justice. Kudos din sa kanya. Alam nating hirap na hirap dito si Solicitor General. Mind you, naging teacher, if this information will help, no? Naging teacher ni Attorney Magalong, si Menardo Guevara sa Ateneo. Kaya may naririnig din ako tungkol sa kanya. Nung estudyante pa lang siya. Estudyante pa lang si Attorney Magalong. Marami na akong naririnig tungkol kay Menardo Guevara. Huwag nyo nang tanungin kung maganda o hindi. Okay? To construction projects of the government. Correct? Infrastructure. Yes. You can call it that. Infrastructure projects. Correct? Ang hindi ko maintindihan, The PG and Bridges project. hindi ko talaga maintindihan dito si kay Solicitor General. Napaka-stickler niya sa mga terminologies kahit pareho naman. 'Di ba? Parang Government. Correct? Infrastructure. Yes. You can call it that. Expenses. They expenditures. pertain to construction projects tama naman yung construction projects 'Di ba? Kasi construction naman yung gagawin diyan. of the government. Correct? Infrastructure. Yes. Terror ba? Hindi naman. Hindi yun. You can call it that. Infrastructure projects. All right. Yeah. With respect to the Yun din ang hindi ko gusto actually, naiinis din ako sa ganun. Na parang nagkakaintindihan naman tayo dito. Bakit ka magfo-focus dun sa mga bagay na alam naman natin na hindi naman dapat napagtalunan pa? 'Di ba? Para lang ma-disrupt yung usapan. You know what I'm talking about. 'Di ba? What I'm pointing here. Let's go. the PG and Bridges project, where DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PG and Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea. Sabi niya. Balik ulit tayo sa premise. 'Di ba? Yung mga popondohan nito, take note, popondahan ay mga urgent projects ng gobyerno. Popondohan. Pero itong particular na project na ito, may pondo na. Well, that proves it's urgent. Kasi may pondo na. So, ibig sabihin, pag may pondo na, hindi mo na siya tatanggalan ng pondo, di ba? Kaya nga, in the course of this discussion, parang yung palusot na lang dyan, parang, baka ako kasi tinanggalan ng pondo. Wait a minute, kaping mainit. Kung urgent yan, bakit mo tatanggalan ng pondo? Tapos kaya na lumalabas, mga kabatos natin, pinopondohan yung proyekto na may pondo na. That's cray-cray. That's crazy. And
According to you, it's urgent. And if it's urgent, and if it's already fully funded, you will not withdraw the funds from an urgent project. In the amount of 174.49 billion plus. 174 billion. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Nice question, Associate Justice. Fully funded na. Bakit urgent na i-transfer yung funds? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So, wisdom na daw. Wisdom of the Congress in allocating funds. So, ang wisdom nila, popondohan mo yung napondohan na. Kaya tignan mo dito yung sagot ni Associate Justice. Yes. the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So, Funding a project that is already fully funded. That's sarcasm for you. That's the wisdom. Tumawa ako dito. And then, kaya it's very sarcastic. Umagree siya agad sa wisdom. Tapos, yes, funding a project that's already funded. Tapos, tawa ako ng tawa. The best ka, sabi ko. Associate Justice, the best ka. Wisdom in allocating funds only apply doon sa hindi urgent. Hindi, at saka pag di ba urgent dapat kasi nga wala pang pondo. Pero kapag may pondo na, hindi na urgent, di ba? Parang ganito lang kasimple, di ba? Mayroong may sakit. Urgent, kailangan niya ng dugo. 2 bags ng dugo. Urgent. May nagbigay na ng 2 bags na dugo. Urgent pa rin ba yun? Hindi na. Kasi nga, the urgency has been satisfied. Di ba? Pero yun yung nakatatawa ko. Wisdom! Yes! Ano ulit yung wisdom nila, mga kabatas natin? Into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded. Yun ang wisdom nila. How did you do that? With the straight face. Hindi ko kaya yun pag ako yes, funding a project that is already funded. Wisdom nga yun. Grabe. Putik yan. Under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the question, Your Yes. Honor. Pardon me. Diba? I didn't quite get the question. Kasi nga, sinabi mo nga wisdom nila na pag-allocate, pumondo nga sila ng ganon, tapos nag-agree naman sa'yo na wisdom nila yon. Tapos na-realize mo eventually, na sandali, parang pinasubo ko yata yung Congress at sinabi ko na ang wisdom nila ay magpondo ng mga proyekto na may pondo na. Huling-huli, di ba? Parang, oh wait, that's a good turnaround. Yung wisdom mo kasi ng ng Congress. Ganun pala yung wisdom nila. Magpondo ng mga may pondo. Tapos, oops, wait, mali yata yung sinabi ko. Hindi ko nakuha yung question. Yes. Solgen to Sonogen. Sonogen real quick. Grabe ito, panoorin nyo ito mga kabatas natin. This is cray-cray.